Okay, gusto ko lang pasalamatan yung ating mga subscribers na umabot na tayo sa 39,600 na mga subscribers. Okay, at bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Richard Ambrosio. Ang sabi niya, Idol, kadalasan ang dahilan kung bakit nawawala sa timing ang revolver. Okay, ito ay napakaraming beses ko pagpasensya na ninyo sa mga nakapanood na. Pero paulit-ulit yung tanong na yan, kaya sasagutin ko na. So, para matapos na yung issue na yan, sasagutin ko na lang uli. Dahil yung iba ayaw mag-back check. Okay, ayaw panoorin yung ating mga lumang videos. Sana last ng tanong. Para hindi na ito may tanong. Okay, bago ko sagutin yan ay gusto ko lang munang ipalaala sa lahat na wala tayo sa Pilipinas. May mga nagtatanong pa rin na magpapagawa ng baril. Ako po ay 20 years nang nagtatrabaho di sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Kaya wala akong shop dyan. Dito na po ako naglalagi sa Kuwait. At yung mga nagtatanong sa Messenger, hindi po ako sumasagot dyan. Hindi po ako gagawa ng isang video para sa inyo lamang. Dito po kayo magtanong sa YouTube para magawa natin ng videos at ng maraming makinabang sa ating mga tinatalakay na mga problema sa baril. Ang isa pa, ang ating YouTube channel ay inilaan ko para sa ating mga beneficiaries. Hindi pa ako gumawa ng YouTube channel para ako ay madagdagan yung kita ko dahil maganda naman ang kita ko dito sa ating kumpanya at wala na akong pinapag-aral na anak. Dati nagpapaaral na rin ako ng mga anak na single parent. Ngayon, dati walang pinapag-aral ko, ginawa ko ng 6 dahil nga ang kita ko dito sa YouTube ay inilalaan ko sa mga bata na ating tinutulungan. Okay, hindi pa tayo makakuha ng mga estudyante na ating matutulungan, hindi natin madagdagan dahil kulang pa yung kinikita natin. Kaya pasasalamatan ko lang yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number, yung number na nasa likuran natin. Huwag po ninyong tawagan yan para tanungin kung may binibintang baril. Yan po yung anak ko, tresurera ko po yan. Wala po kaming binibintang baril. Okay, yan po yung GCash na pinapadalhan ng ating mga ilang mga may mabuting puso na gusto ring makatulong sa ating mga beneficiaries. Okay, kaya shout out kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Conrado Ilolailio, kay Juna Diaz, at meron ayaw magpakilala, tawagin na lamang nating Sir Adrian. Okay, at hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Ang tinitingnan po natin ay yung diwa ng pagtulong. At kung marami tayong nagtutulong-tulong, kahit yan ay maliit, marami rin tayong matutulungan ng mga bata. At yan ang adikain ko talaga sa buhay ko. Yan ang aking isang passion, na lumaki yung ating YouTube channel para tayo ay makatulong pa sa iba pa. Okay, at yan ang yan lamang ang ating At shout out pala dun sa ating mga bagong mga subscribers na mga babae. Ako'y natutuwa pag may nagsusubscribe sa ating mga babae dahil bihira lang talaga ang babae na mahilig sa baril. Okay, shout out kay Ellen Faller. Ang alam ko meron siyang manugang na pulis eh. Ellen Faller, shout out sa iyo. At kay Edita Makapanas Enrique Enrique Makapanas. Yan. Shout out sa inyo at ganyan din kay Mendoza. Yan. Mga babae na ganyan. Ganyan din kay Jocelyn Hapinan. Okay, marami tayong mga babae na mga nagsusubscribe na sa atin at pinapalo na tayo sa ating YouTube channel.
at sa Facebook. Ayan, maraming salamat sa inyo. At sasagutin na natin yung katanungan na to. Okay, bakit daw nawawala sa timing? Okay, pag nawala sa timing ang inyong mga revolver, ganito ang mangyayari. Yan o, yan. Ganyan na mangyayari. Yung bala ay hindi na sumisintro. O kaya mag-ingat kayo ha. Hindi sumintro dito sa kanyang chamber dahil wala na yung, hindi na tumapat masyado dito yung hindi natin napapansin, meron na palang nagiging tracer bullet. Ang nangyayari niyan, yung bullet niyan ay may mga spark na lumalabas na dito, so napakadelikado kung meron tayong nasa side, baka tamaan ng mga maliliit na sharp nail. Okay, yung tinatawag natin na tracer bullet. So, ang nangyayari diyan ay nagkakaroon siya ng, ang nangyayari diyan ay masisira itong barrel mo at posibleng makadisgrasya pa. So ano nagiging dahilan yan? Ito ay hindi lamang itong barrel na ito ay original pero napakatagal nang ginagamit. Sobrang tagal na at sobrang luma na. So ang nangyayari ay itong kanyang ang tawag dito ay itong tawag dito ay ratchet ito. Itong tawag dito ay ratchet. So, minsan dumadaplis na yung hand niya dito. Dumadaplis na yung hand niya dahil nga ito ay napudpud na ito. O, ang tawag ng mga ibang Pilipino dito ay bulaklak kasi parang bulaklak daw yan oh. Yan. Parang bulaklak ito. So, ito ang nagkakadiferensya dyan. Ngayon, lalo na doon sa kaya ang mga paltik madaling magkaganito dahil mahinang klase ang bakal. So, madali itong masira kasi konti lang ang sumasabit dyan eh. So, kung mapapansin ninyo, umi-slide na dyan yung hand. Yung hand po ay ito po yung hand. Okay. Ito yung hand. Ito yung hand niya. Yung hand niya, ito yung hand niya, ito yung tumutulak. Yung tumutulak sa kanyang doon sa kanyang ratchet para siya ay hindi ko nadala pala dito para itulak niya ito o di kaya yung pinakang hand na yon ito ano yun natin yung parte na yon, yung hand na yon ay buksan natin to kasi ito palang isa wala eh. So bubuksan natin para makita ninyo ay minsan ay napupudpud na yung dulo kaya ang nangyayari ay kinakapos na. Okay, at pag kinapos na hindi na ngayon tatapat yung kanyang hindi na ngayon tatapat yung bala ay yung pinakang chamber niya hindi na masyado nakasintro dun sa kanyang barrel. So pag pumutok gano'n ang mangyayari. So nawawala sa timing. Kaya nga meron akong video diyan eh kung paano nyo na malaman na nasa kondisyon ba ang inyong mga revolver. Yung ganito, pag ginanyan ninyo at malaki ang galaw nito halimbawa, o di kaya ay pag ikinak ninyo at umikot ng konti, hindi naglock siya, kundi maglalak lang siya kung basta hindi siya naglock ay ang may diferensya naman yan, yung kanyang cylinder stop. Yung cylinder stop niya may diferensya. Kaya naman hindi siya tumapat doon. Ang nagiging dahilan yan ay yung kanyang hand ay napudpud na. Papakita ko sa inyo. So, ang payo ko sa inyo ay para hindi na tayo magaba. Balikan na lang ninyo yung ating mga videos. Unang-una, yung videos ko na nasa condition bank inyong mga revolver. Marami tayong videos nito, mas kumpleto ang paliwanag ko doon kasi
Sasabihin ko lamang sa inyo ang mga dahilan, pero yung pag-aayos ay doon ninyo, balikan na lang ninyo yung balikan na lang ninyo yung mga videos ko. So, sasabihin ko lang ang mga nagiging dahilan dito sa videos natin na to. So, pag binuksan natin ito, kasi ayaw kong maging mahaba masyado yung ating mga video eh. Kasi nga nagiging paulit-ulit rin lang naman yung ating mga video. Ito yung hand. Ito yung hand na pag ito ay umangat yung hammer, kung makikita ninyo itong hand na ito ay umaangat. Kaya ang hand ang tawag diyan. Ang tawag ng iba diyan ay toser. Ha? Yan yung tumutulak, ayun no. Ngayon, pag ito ay napudpud na yung dulo, natural, maiksi na yan, hindi naaabot yung kanyang cylinder stop dito. Hindi naaabot. So, maaring pudpud na yung dulo nito. Pakita ko sa inyo ha. Maaring pudpud na yung dulo na yun yung dulo na yun. Doon yun lumalabas. Okay? Pagka yan ay inano ninyo. Yan ako lang, baka tumalsik. So, pag yan ay napudpud na, hindi na makasagad yan. At ito pa nga ang isang problema niyan. Pag ito ay nasira na to. So, may mga videos ako niyan kung paano ninyo marirepair yan. Hindi ko na iano sa inyo. So, yun ang mga dahilan ng mga kung bakit nawawala sa timing. Ang isa pa, itong cylinder stop nito, pagka ito ay nawala ng spring, hindi na lumalaban, lagi nakalubog yan, hindi na magi-stop yung cylinder ninyo. Ito yung timing niya. Ito to. Yan o. Yun yung ano na yun. Yan yung nagko-control at lumulubog dito para mag-lock at hindi umiikot. Okay? So, yun nga ang kaya nga may mga videos ako kung paano ninyo malalaman na nasa kondisyon ang inyong mga baril. Panoorin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan makukuha sa isang video lang. Panoorin ninyo yung mga luma kong videos at doon kayo matututo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko na naman sa inyo yan, magiging paulit-ulit lang tayo. Yung videos ko na ginawa nun, yun din yun eh. Ngayon, sinasabi ko lamang sa inyo ngayon kung ano ang mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin. So, yun. Yung hand, unang-una yung hand, itong ratchet o itong bulaklak. Pangalawa, sabihin ko siya, pangalawa yung bulaklak, yung hand. Kung maiksi na yung hand, hindi na siya makakasagad o hindi na niya kayang i-turn ng kumpleto para ito ay tumama dito. Okay, halimbawa naman at wala ayos naman yung hand, kung ito namang itinutulak niya ang may problema, ganon din. Hindi rin aabot dito sa kanyang cylinder stop. Okay, halimbawa naman at walang sira itong dalawa ko nabanggit, at wala namang spring ito, may mga videos na ako niyan eh. Ito, kung wala naman itong spring nito, ay hindi rin kumbaga walang preno. Ito ang preno niya. Yung bola niya hindi mapipreno. Magiging freewheeling. So, pwedeng sumubra, pwedeng sumubrang ikot dahil yan ay may buwelo eh. May buwelo yan. So, sobra yan. So, maaring sumubra ng konti o maaring kapos ng konti. So, kaya nga itinuturo ko kung panoorin ninyo yung paano ninyo malalaman na nasa kondisyon pa ang inyong mga revolver. Nandyan lahat sa video yan. Diyan ninyo malalaman yan. Pag hindi ninyo pinanood yun, wala. Sayang lang yung ating pagtuturo. Kung hindi po ang paggagawa ng baril po ay isang video lamang napanood ninyo, alam na ninyo.
Ang dami kong videos, nasa 200 na, ayaw naman ninyong panoorin. So, kung talagang gusto ninyong maging gunsmith, panoorin ninyo yung mga luma kong videos at matututo kayo. At kung mapanood ninyo yung mga luma kong video at hindi ninyo naintindihan, mag-follow up question kayo. Mag-follow up question. Basta maganda lamang yung pagtatanong ninyo, hindi nakaka-offend at wag lamang yung kamukha, ang labo ng paliwanag mo. May mga comment na gano'n, alam ko gunsmith din yun nagsabi ng gano'n. Okay, wala kang alam. Yung mga gano'n walang problema sa akin yan. Basta meron kayong hindi naunawaan doon sa aking paliwanag na unang mga videos, itanong ninyo. At pwede namang hindi ko na kompleto yun. Pero ang payo ko lang sa inyo, panoorin ninyo lahat ng sira kung kayo may revolver, lahat ng revolver, kung gusto niyo matuto sa revolver, lahat ng videos ko sa revolver, panoorin ninyo. Doon ninyo maunawaan lahat. Kaya yung iba kong mga gunsmith na marami na akong mga subscribers na gunsmith na. Yung nagagawa na nila. Hindi na kinakailangang itanong pa dahil nga nasubaybayan nila yung ating mga videos. So ganun yan, ang pagiging gunsmith po ay hindi isang tumbling lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, nag-umpisa rin ako sa paggagawa ng mga paltik. Kaya wala akong sa mga paltik. Kaya alam ko ang mga paltik hindi matitibay. Kulang sa tibay. Hindi na natin yan kasi maraming nang babas dyan sa mga paltik na yan So ganun lang. Mas maganda talaga magiging kahit ako nag-YouTube pa rin ako. Nag-Google pa rin ako. Pag ako tinanong, kamukha niya sa mga batas niya, nagbabago ang batas. Tinitinan ko rin, baka may bagong amendment. O kaya may nagtanong, ang alam daw niya, dati, yung mga businessman lang ang napapalisensyan. Ngayon may bagong amendment kahit farmer ka Kahit farmer ka. O basta ikaw ay kumikita ng pera, o basta, may mga requirements lang na kung farmer ka, punta ka sa barangay na ikaw ay magpaliwanag na ikaw ay magkumuha ka ng barangay clearance o police clearance na ikaw ay isang farmer, may sinasaka kang lupa. O dapat proteksyonan mo rin yung lupa mo. Hindi ka mukha nung business lang man ba ang pwede Kaya ang batas lumalawak Kaya ganoon din sa baril Kinakailangan manood rin kayo ng ibang YouTube channel. Ako, tinitinan ko rin kung sino pero pagkaalam ko pag hindi maganda yung YouTube channel, hindi ko rin pinapanood. Naghanap din ako ng reliable. Pero karamihan sa mga nag-YouTube channel dyan, nangungupya-ngupya lang Kaya kung ginagawa ko, kumukuha ko ng content sa mga tanong ninyo. Baka sabihin naman, kinupya mo lamang yan doon doon sa isang YouTube channel Hindi po ako ganoon. Kung ano yung problema ninyo, yun ang gagawin ko. At ora mismo na babasa ko, hindi na ako gagawa ng mga yung gagawin ko pa ng plataforma o para mapag-aral. Yun ang alam ko. Kaya sabi ko nga, minsan kulang yung nasasabi ko, kakalimutan ko iba. So ganito lang. Kung meron ako na nakaligtaan, i-comment ninyo. O kamukha nung nag-comment, ako ay gumawa ng videos na ang 1911 ay walang double action. Ay naglabas na palang para ordinance na may double action na, hindi ko pa alam. So yung isa pa nating subscriber sabi, sir, ito yung para ordinance na 1911 na may ay tingnan ko nga, meron na nga. So hindi ko naman talaga alam lahat. So tumatanggap tayo ng mga ganyang comment. So ganyan lang. Kung ako'y kulang yung aking paliwanag, dagdagan ninyo. At sama-sama tayong mag-aral. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Gunsmith. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.